Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is December 4, 2020 at nasa anong oras na ba ngayon? 9 o'clock p.m. po dito sa Pilipinas ngayon. So, nais ko lang pong magbahagi muli sa inyo ng salita ng Panginoon sa aming pakikinig kaninang umaga during our devotion. At ito po ay dahil sa meron pong sinasabi ang Diyos, hindi lamang po sa amin, kundi para po sa ating lahat. Nais po ng ating Ama na maging prepared po tayo sa mga parating na mga events at ito ay ating ipanalangin na nawa ay hindi na po ito mangyari at magkaroon po ng kasagutan ng ating Diyos sa ating mga panalangin. Amen po ba? So kanina po habang kami po ay nakikinig sa kanya mga salita at nung kami po ay nag-listen na po sa kanya, ito po ang sinabi ng ating Ama at gusto po namin itong i-share. Gusto ko po itong i-share sa inyo. Amen po. Actually, we are a group of intercessors. We pray every day from 5 o'clock in the morning till 8 o'clock a.m. And we praise and worship the Lord and we listen to His Word. And then, naglilisan na po kami sa mga sinasabi niya kung ano po yung mga gusto niyang ipanalangin. So, ito po yung sinabi ng Panginoon. Anak, masaya ako sa pagdulog nyo sa aking paanan para makinig ng aking salita at mga sasabihin sa inyo. Huwag kayong mag-alala pagkat kasama nyo ako sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa inyo. Di ko kayo iiwan o pababayaan man. Magpatuloy lamang kayo sa pinapagawa ko sa inyo sa paghahayag ng aking kabutihan sa inyong mga buhay. Aalisin ko ang anumang balakid sa inyong buhay upang kayo ay makasunod sa mga pinag-uutos ko. Nagagalak ako kapag kayo ay nagbibigay ng patotoo sa mga ginawa ko sa inyo. Nais kong ito ay malaman ng mga tao nang sila man ay mapalakas sa kanilang pananampalataya. Pinapayagan kong mangyari ang mga bagay sa inyong buhay upang ito ay maging dahilan na malaman ng mga tao na may Diyos na kumakalinga at magpapagaling sa mga may sakit. Anumang problema meron sila ay kaya kong lutasin pagkat ako ang inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang mahirap para sa akin. Akin, mga anak, lagi ninyong tatandaan ito. Ipanalangin ninyo ang mga taong nasa mataas na posisyon pagkat panahon na para sila ay aking kausapin. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil malapit nyo na silang puntahan. Huwag kayong mag-alinlangan at magduda pagkat walang makakapigil ng aking mga plano sa buhay nyo at sa mga taong pupuntahan ninyo. Mayroon silang malaking responsibilidad kaya't sila ay nasa kanilang posisyon. Dadalhin nyo ang mensahe na nais kong iparating sa kanila. Huwag kayong matakot, mga anak, kasama nyo ako. So, meron palang gustong papuntahan si Lord na mga matataas daw na mga opisyales. So, hindi po namin alam kung sino po yun. Basta't kung meron na po kaming go signal from Him, we will just go. Okay. So, sabi po niya, ipanalangin ninyo ang malalamig na lugar tulad ng Alaska,
pagkat ang temperatura ng lamig doon ay makakaapekto sa kalusugan ng mga taong nakatira doon. Ang Iceland ay maaaring magkaroon ng avalanche at maraming tao ang matatabunan kung ito ay guguho. Ipanalangin ninyo ang Canada pagkat nakakaranas sila ng pagtaas ng COVID. Maging matatag sila at hindi magkaroon ng pangamba. Yun nga palang sinasabi ni Lord na malamig na lugar, which is sa Alaska. Yun pala yung pinakamalamig na lugar. Hindi po natin alam kasi sabi nga dito ay makakaapekto sa kanilang mga kalusugan yung sobrang lamig. So hindi po natin alam, baka yung iba po sa kanila ay hirap na sa oras na ito. Kaya kailangan po natin silang alalahanin at ipanalangin. Ano po? At yung sinasabi ni Lord na baka merong magkaroon ng pagguho, avalanche, no? Ay maaring maraming tao ang matabunan daw. Kaya baka merong masawi or mamatay. So ipanalangin po natin yan mamaya. So ngayon, ang sabi ni Lord, doon naman sa Canada ay tumataas din yung COVID, mga infection, di ba? So, kumbaga, dati-rati, siguro kukonti lang yung mga COVID infected doon. Pero ngayon po, dahil malamig, okay, so maaaring ito rin po ay naging dahilan para tumaas uli yung COVID. Pero may pangako po ang Panginoon na magtiwala lamang sila at huwag silang matakot. Amen po. So, ipanalangin po natin mamaya yan. Sabi rin po dito, ipanalangin ninyo ang Amerika pagkat ang mga tao ay hati sa kanilang mga sinusuportahan. Magkaroon sila ng pagkakaisa at mamuhay sila ng maayos nang di ito samantalahin ng kalaban. Hindi ko po alam kung may final decision na po kung sino po ang nanalo as president, pero habang inaantay po natin kung sino po talaga yung valid at yung legal na i-announce, ipag-pray po natin yan na ang mga tao po ay maging handa kung sino man yung idideklara. Dahil sabi nga po dito, nahati daw po ang kanilang syempre po iba-iba po ng suporta, no? Kung sino yung kanilang mga kandidato. But kung sino po yung kalooban ni God na umupo dyan sa pwesto bilang presidente, ay ipanalangin po natin. At ipanalangin po natin yung mga tao na hindi po sila magkaroon ng kaguluhan dahil sa nangyaring election. Sabi pa ng Panginoon, maraming pagsubok ang kanilang mararanasan. Magkaroon sila ng puso na tumanggap sa aking mga salita. Yun po ang pag-pray natin mamaya na nawa ang mga puso ng mga taong naroon sa Amerika ay tunay nga na magbalik loob sa ating Diyos. Dahil alam po natin na napakarami pong mga nangyari na hindi nakalugod sa ating Diyos. Tulad na lang po ng mga abortion, ayaw po yun ng ating Panginoon. Yung mga homosexuality, alam naman po natin na nasa Bible yan. Dalawa lang po yung create ni God, isang babae at isang lalaki, and so on and so forth. Marami pong mga kasalanan na sa tingin ng Panginoon ay hindi ito nakakalugod sa Kanya. Even yung adultery, idolatry, at kung ano-ano pa po. So sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo ang body of Christ na maging handa upang ganapin ang revival sa mga lugar na nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Oras na para sila ay tumanggap at ako ay kilalanin. Malapit na akong dumating, mga anak, kaya ihanda ninyo ang inyong mga sarili at humayo kayo sa mga lugar na aking papupuntahan sa inyo. Mahal ko kayo, mahal na mahal.
So, idinako niya po ako sa 1 Corinthians chapter 15. At gusto ko po itong basahin sa inyo. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, okay, this is 1 to 11. Babasahin ko po sa inyo para po maintindihan nyo ha. Dahil ina-emphasize po ni Lord yung pag-share ng word sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. So sabi dito, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received. Pasensya na po kayo, yung aking pong salamin ay medyo malabo po. Ayan. Okay, ulitin ko po. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters. At the same time, the most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God I am what I am, and by His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. Ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul. Okay, nung siya po ay makakilala sa Panginoon. Yung sinabi po niya na before, he was persecuting the Christians dahil hindi po siya naniniwala pa noong panahon na yon sa ating Panginoong Jesus. When he came to know the Lord, doon po siya nag-umpisa na maging on fire at magbahagi ng salita ng Diyos. So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin, na tayo daw po na mga nakakilala na at nananampalataya sa Diyos, kailangan din po nating ibahagi itong mga salita niya sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Nang sa ganun daw po, dumating man ang maraming mga problema sa buhay nila, dumating man ang malalakas na bagyo, ang mga lindol at kung ano-ano pang kalamidad, naroon ang kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil alam nila na meron silang relasyon sa ating Panginoong Jesus. So ganun na lamang po ang nais ng ating Diyos, na tayo po ay makakilala sa Kanya dahil sabi nga po niya, malapit na po siyang dumating at nais po niya na ang bawat isa po sa atin ay Kanyang makasama sa Kanyang kaharian. Kaya nga po kami po ay tunay nga na sumusunod po sa mga pinag-uutos niya, kung ano po yung sasabihin niya sa amin during our devotion, kung nais po niya ito na ibahagi namin sa mga tao, and through this YouTube ay ito po ay maririnig ng kung sino-sino. So kung isa ka po sa nakikinig ngayon, ito po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay, na tayo daw po ay buksan natin ang ating puso, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus upang siya na po ang ating maging Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, wala po tayo talagang pwedeng ipagmalaki
sa ating mga sarili, kailangan po natin ng ating Diyos Ama. Dahil alam nyo, siya rin po ang nag-create sa atin. At kaya nga po tayo narito sa mundo. Dahil create niya po itong mundo, create niya tayo, create niya po lahat ng mga nakikita natin, mga animals, mga trees, and so on and so forth. So tayo po bilang kanyang mga anak na create, ay kailangan po nating kilalanin siya bilang ating Diyos. Nang sa ganun po, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po. So sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So yun po ang nais ng Diyos, na tanggapin natin ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya nga raw po siya pinadala dito sa lupa para siya po ang umako sa ating mga kasalanan. So ngayon po, I would like to take this opportunity po na kung kayo po ay nais magkaroon ng relasyon sa ating Diyos, napakasimple lang po. Buksan po natin ang ating mga puso at papasukin po natin siya sa ating puso at sa ating isipan. So Father God, salamat po sa opportunity na ito na kami po ay makalapit sa iyo. Salamat po aming Ama, na tunay nga na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Nang sa ganon ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Father God, right now, binubuksan po namin ang aming puso at tinatanggap ka po namin. Sige po, sabihin niyo po ito, ako, at sabihin niyo po ang pangalan niyo. Ako, si Bobo Terpelo, yan po ang aking pangalan. At sabihin niyo rin po yung mga pangalan niyo, ay tinatanggap ka sa oras na ito bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at nawa ay maging karapat-dapat po ako sa paglapit sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, mula ngayon, kayo na po ang manguna sa aking buhay. Kayo na po, Panginoon, ang magdesisyon para sa aking buhay. At Lord, tulungan mo ako na maging matatag, maging malakas sa aking pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po ako magawa ang kalooban mo sa aking buhay. Salamat po, Ama, sa opportunity na ipinagkaloob mo ngayon, na ako po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na anuman ang mangyari sa akin sa oras na ito, alam ko na ako po ay meron pong relasyon sa iyo. At ito po ay ang magkaroon ng eternal life. So Father God, thank you so much. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa akin sa gabing ito. At ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung kayo po ay nanalangin yan, ay marami pong mga anghel sa langit ang nagsasaya. At ang ating pong Panginoon ay nakangiti at wini-welcome po kayo sa kanyang kaharian. At ngayon naman po ay panalangin po natin yung mga na-mention ko kanina. Ano po? At ang sabi po ng Panginoon ay sama-sama po natin itong ipanalangin. Nang sa ganon ay bigyan niya po tayo ng awa. Amen po. So Father God, dalangin po namin sa oras na ito. Lord, sabi mo nga po, Father, panalangin namin yung mga tao na nasa malalamig na lugar sa oras na ito. Kung sila man po, Panginoon, ay nakakaranas, Lord, ng discomfort, Father, dahil sa sobrang lamig. Kung sila man ay nandoon sa Alaska, meron man kami mga kapatid or kababayan na naroroon, or kung sino mang mga nationalities ang naroroon, Lord, dalangin namin, ingatan mo sila sa oras na ito. Tulungan mo sila, aming Ama. Lord, huwag mong hayaan na ang bawat isa sa kanila ay maapektuhan ng kanilang kalusugan or even mamatay dahil sa sobrang lamig. Dalangin ko rin po doon sa, sabi nyo nga po, pwedeng magkaroon ng avalanche, ang pagguho ng isang ice sa isang mountain, Father God. Lord, I just pray right now that you will take control of that mountain, kung ano man yan na pwedeng gumuho sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po sila at tulungan mo sila, Lord, na makaalis sa lugar mo yan. Kung ito man po ay posibleng mangyari, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Father, na ilayo sa lugar na ito nang hindi po sila
mapahamak, aming Ama. And also, Lord, we pray for the body of Christ. Dalangin namin, Lord, na magkaisa po ang iyong mga anak. Lord, dalangin namin ang mga pastor namin na patuloy mong bigyan ng kalakasan espiritual, pisikal. Patuloy po nilang magampanan ang pagkatawag mo sa kanila. Lord, huwag mong hayaan na sila ay manghina. Dahil alam namin, Lord, tao din lang po sila na minsan ay napapagod. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo, aming Ama. Ma-guide yung mga flocks na ipinagkaloob mo sa bawat panambahan. Lord, may you also provide for all their needs. Sila man ngayon ay nangangailangan ng mga pinansyal na pangangailangan. Sila man ay mga may sakit. Heal them, O Lord God. Sila man ay mga nanghihina. Palakasin mo sila, aming Ama. So Father, even the elders and the members of every church, dalangin namin, Lord, ano man ang kanilang mga kalagayan sa oras na ito, let there be unity in the body of Christ. So Father, maraming salamat po na niremind mo ang mga ito para itaas namin sa panalangin. At salamat po sa iyong kasagutan na amin na pong tinatanggap, kiniklaim sa oras na ito according to your perfect time and will. Hayaan mo, Lord, na ang pangalan mo lamang ang maitaas at mapupurihan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, salamat po sa pakikisama sa panalangin at salamat din po sa pagbibigay niyo ng oras para po makinig. So, for the meantime, bye-bye po at sa ating pong muling pagkikita. May God bless us all. All glory to God. Amen.